Maintenance medicine for, no, I have, okay, two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Wala ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you... I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14. We're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Pero alam mo, gusto ko nga sabihin, ang mga kababayan naman natin, ngayon, tiniyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had my numbers are, I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. So that was what? 2.5, 3 months ago? Mga ganon. So that's all these reports of me going to the hospital. I haven't been to the hospital for 3 months, and even then it was just to have a CAT scan, because the CAT scan to tell my doctors if the diverticulitis has completely been fixed, and it was, and I'm done. My diet is back to normal. My exercise is back to normal. I still exercise 3-4 times a week. I'm watching my food better than before. But so people. I'm sorry. Maintenance medicine for no. I have two. One for gout, which is lopurinol. Mga nasa lahi namin mga Ilocano, magka-gout eh. And the other is for high blood pressure, for hypertension. Those are the only two medicines that I take. The others that I take are nothing really. When I have allergies, I take an antihistamine. Pero wala naman ngayon. Aside from that, that's it. I'm not a great believer in supplements. If you eat well and you exercise regularly and you get regular sleep, yun lang medyo kulang ako yung tulog. But otherwise, everything is normal. And I'm happy to say that I'm healthy. You want me to do more jumping jack? Army dozen. I can do the army dozen. Nag-army dozen ako kumisa. All right. Anyway, down to serious business. I'd like to cover some points that we have been discussing again together with the different agencies and including the Uplift committee. And we have some further announcements. Well, first of all, we are able to say that these are the steps that we have been taking
so that we are trying to alleviate and try to mitigate the effects of the oil crisis. Umaasa sana kami na maganda na yung maging peace talks between the US and Iran. Ngunit mukhang hindi sila nakabuo ng deal. Kaya kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tulungan ng ating mga kababayan. Unang-una, nais kong napanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain. Mga bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang na dyan, magsardinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas, at delatang karne. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, April 14 tomorrow, where the authorization, the authority that we asked from Congress begins to apply. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 3.36, 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya. Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. So, malinaw ang directive na ito. Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya.